Ay di, meron nga akong dalawang audience ngayong araw na to habang ako'y nagpaplano magluto na naman ng pandesal. Ay hiniram ko nga dito kay Raymond ng kanyang measuring cup para naman sumakto na ang ating timpla. Ay di, nilabas ko na nga ang aking harina. Bumili na rin ako ng yeast. May natira pa rin nga akong gatas. Bumili rin nga ako ng butter. May stock pa naman akong itlog. Inihanda ko na rin ang asin. Ay di, yan nga yung mga gagamitin ko. Nakalimutan ko palang ihilira dyan yung asukal. Okay, sige. Tara, let's go. Ay sabi nga ng aking tutor ay magtakal daw ako ng 2 cup na gatas. Ay di, pinainit nga natin ng konti sa microwave. At sabi nga ng aking tutor ay maglagay daw ako ng 1/2 cup ng butter. Eh dahil ang gamit natin ay 1/4, eh di 2 takal. Ay di, tinunaw ko nga rin yan sa oven. At nang matapos nga matunaw, ay di, inihalo ko na nga rin sa gatas. Ay isinunod ko na nga rin yung 2 itlog. Ay gumamit din nga pala ako ng 2 sachet ng yes. Ay di, pinag-aaralan pa rin nga natin ang tamang timpla. Pati na rin ang tamang alsa. Hindi naman kasi lahat ng bagay ay napiperfect agad sa una at pangalawang pagkakataon. Kaya subok lang ng subok. Ay sabi nga ng tutor kong si Raymond ay maglagay daw ako ng kalahating cup ng asukal. Ay di, 2 takal nga yan dahil tig 1/4. Ay di, naglagay din nga ako ng kalahating kutsarang asin. At minikos-mikos ko na nga rin hanggang sa matunaw lahat ng ingredients natin. Aba, mabango yata ang gawa ko ngayon. Hindi kagaya ng una kong gawa ay basta-basta na lang yun Ay nakakalibang talaga gumawa ng ganito. Ay ganito pala ang nagagawa ng pagkainip. Hindi kagaya sa Pilipinas, mas marami akong activity doon. Ay sabi nga ng aking tutor na si Raymond ay maglagay daw ako ng 6 na cup ng harina. Ay hindi nga umubra yung hula-hula kong luto nung nakaraan Ay nag-additional pa nga ako dyan ng 2 1/4. Ay di, 6 at kalahating cup ng harina ang ating nagamit. Ay di, ito na nga, hinalo-halo na natin. Mekos-mekos na. Ay di, gumamit na nga ako ng sandok. Ay makunat pala yan Ay di, nagbudbud na rin ako ng harina para masimulan na ang pagmamasa. Kala mo nga naman professional Tatawanan tayo ng mga veteranong panadero dyan. Shout out nga po pala sa inyo mga veteranong panadero ng Pilipinas. Ay magkano na po ngayon ang bentahan ng pandesal sa inyong lugar? Ay namiss nga laang namin ang pandesal kaya gumawa kami ng amin. Di ito na nga at sisimulan ko na ang pagmamasa. Botbore ng harina. Di galing nga lang sa tutorial din yung ating pagmamasa na yan. Di bahala na. Kami lang din naman ang kakain. Sabi nga ng tutor ko ganito nga daw, hilat-hilutin ko lang daw. Siya, pwede na yan. Matapos nga nating bilogin, di maglagay nga daw tayo ng mantika, sabi ng tutor natin. At ikot-ikotin, isawsaw natin, di para lahat ay malagyan ng mantika. Simpleng cooking oil nga lang pala yung ginamit ko dyan. Di tinakpan na nga natin para makapagpahinga ng 1 oras para umalsa. Pagkatapos nga ng 1 oras, di iyan, umalsa na. Di nga ako makapaniwala napuno ang bowl. 2 salang nga pala ang aabutin nito. Di excited nga akong pisa-pisain at may hangin nito. Parang bulak sana eksakto ang ating yes. Di sabi nga ng tutor ko masang-masahin ko na lang ng kaunti at hati-hatiin ko na. Di hindi ko nga alam kung ganyan nga talaga ang tamang paggayat niya. Bahala na yan, maluluto din naman. Binilog-bilog ko na nga rin. Iba't iba talaga ang itsura. Maluluto din yan. Sa wakas natapos din tayo. Di hinili-hilira ko na nga para maisalang na natin sa oven. Ang hirap din nga pala ng ganito Gumagawa ka ng isang procedure ng pagluluto, sasabayan mo pa ng pagbibideo. Naisip ko, saan ba ako magpupokus? Magbibideo o magluluto? Di pareho nga palang kailangan. Hindi nga lang pala ito basta content. Siyempre gusto rin naman namin kumain ng pandesal. At siyempre kasama na rin doon yung may matutunan akong bago. Dahil masarap din pala na may ginagawa kang iba. Bukod sa pang-araw-araw mo nang ginagawa, bukod sa tumawa, isa rin itong masayang gawain. Nakakaumay na rin kasi ang cellphone. Di nag-isip na nga ako ng ibang pagkalibangan. Siya nga pala, ang nakikita niyong laptop ay hindi akin. Sa kasama ko yung si Brian dito. Baka isipin niyo ang yaman ko meron akong laptop. Yung mga ginagamit kong materyales sa pagkain kasama naman na talaga yan sa budget. Yung aking tamang pagbabudget ay nandyan pa rin naman. Napakwento na naman. Siya sa lang Nang makita na nga natin ang resulta, di sinit nga natin yan sa 20 minutes. Di makikita na natin ngayon sa pangalawang pagkakataon ng aking luto. Di parang medyo maputla pa nga sa 20 minutes. At nag-adjust pa nga tayo ng 5 minutes. Di bali 25 minutes. Aba, okay na nga rin naman Hindi pa rin nga perfect ang pagkakagawa ko, pero okay na rin naman, masarap na rin naman. Siyempre, luto ko. Halangan sabihin kong di masarap. Yung huling salang ko nga ay medyo na toasted. Sinit ko ba naman sa 25 minutes? Ang dahilan nga siguro ay mas mainit ng ating oven dahil pangalawang salang na. Pero okay din naman. Ganyan naman talaga sa mga bakery din. Paiba-iba. May toasted at may malambo. Para nga sa akin parang medyo kulang pa nga ng konting alat. Pero ayos na rin. Kita nyo naman. Kasarap sa kape. Parang
nasa Pilipinas nga ay namiss ko talaga yung pandesal tuwing umaga. Ay tara na mga kahapi ko, magkape tayo. Ay ganito nga lang talagang buhay namin dito sa Hanggar eh. Kung may namimiss kang pagkain ay di lutuin mo kung kaya mo. At kung available din nga pala yung mga materials na gagamitin mo sa gusto mong lutuin, ay kung hindi ay di pasensya, sa Pilipinas ka na kumain. Ito nga palang ginagawa ko mga kahapi ko ay di naglilibang-libang ako. Ay di nalilibang na nga ay di nakakakain pa. Yun nga ang meaning sa akin ng simple happiness. Ang makapag-relax nga sa mga ginagawa mo ay di sa susunod ngayon mag-iisip na naman tayo ng ating magandang gagawin. Open nga pala ako sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagluluto. Basta alam kong magpapasaya. Ay paano mga kahapi? Hanggang sa susunod ulit, kape tayo!